sinabi ng Panginoon yon. Lahat ng tao that time, at maging sa panahon natin, even ang mga generation na darating, ay napapatawad dahil sa pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, hindi lamang siya namatay. Siya po'y muling nabuhay para isang patunay ng ating mga kasalanan ay binayaran ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Dala niya ang mga sugat. Ngunit ang kanyang mga sugat ay nagmistulang tuyo sapagkat wala ng dugo na dumadalang. At yung dugo na yon ay naubos na sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung siya'y muling nabuhay, yung kanyang katawan ay hindi na katawan panglupa lamang, kundi katawan na panglupa na katawan din na panglangit. Bukod tanging ang Panginoong Jesucristo na may katawang panlupa na pinamanan na naging katawang panlangit. Tayo yung mga katawan natin. Kahit na si Brother Mike, kahit na si Manalo, kahit na si Eddie Villanueva, even all founder ng mga churches, kapag namatay yan, lahat yan ay mawawalan ng laman. Pero bukod tanging isang founder ng mga founder, master ng mga master, King of King, Lord of Lord, Jesus, siya lamang ang namatay, nadala niya ang kanyang katawan na pinamanan ng kanyang kapatid. Never again. Hindi na pwedeng mangyari pa ang katulad niya. Tanging siya lang yung namatay. Dala niya ang kanyang katawan. At yung kanyang katawan ay may tanda ng kanyang mga pako sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nanatiling patay. Marami pong nakakita sa kanya, pero bago po yan, tapusin ko lang po ito. Sa John chapter 20, 19, verse 19 to 29, ipinakikita po dyan yung ilang ulit niyang sa verse 1 to 11, nagpakita siya unang-una kay Maria. Kay Maria, ano? Maria magwiweting ba? O si Maria Magdalena? Kay Maria Magdalena po siyang unang nagpakita at kay Simon Pedro. And then sa dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus, yung isa po doon, pinangalanan po ng other translate na si Cleopas. Siya po ay isa po doon, at after that, nagpakita siya sa 12 alagad. Yung umuwi yung dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus, pag uwi nila, nagpakita po ang Panginoon sa 11, and then wala si Tomas, nagpakita siya ulit na siya nga ay nabuhay, mga kapatid, sa Panginoon. At yung napatunayan na siya ay muling nabuhay, mga kapatid, sa Panginoon, at doon po, tuloy-tuloy po yung kanyang pagpapakita. Ano yung katatapos pa lamang po nangyari? Muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, and then yung kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad. Yung sinabi ko na po kay Maria Magdalena, kay Simon Pedro, yung dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus, Luke chapter 24 verse 30 to 35, na nag-enjoy sila makikipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo, and then hindi nila nakikilala ang Panginoon habang nakikipag-usap sa kanila. Ngunit yun na pala si Jesus. Nakilala na lamang nila ang Panginoon nung pagpira-pirasuhin ng Panginoon yung tinapay. And then nagpakita rin ang Panginoon Jesucristo sa 11 alagad niya. And then nagpakita siya ulit sa 12 kasama na si Tomas sa John chapter 20 verse 26 to 28 sa gospel natin binasa. And then sa kanyang pagpapakita, meron siyang ginamit na word, na salita, na magbubukas ng kamalayan ng kanyang mga alagad. Ano yung salitang kanyang ginamit na third time niyang pong binanggit? Sumainyo ang kapayapaan. Sa Jewish tradition, kapag ginamit po nila yung peace, at yan po naman talaga yung lagi nilang ginagamit kapag sila nagkikita, yung peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Yan po ay tradition po nila. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya nung ang Panginoon sa Kristo nagpakita sa kanila, yun yung unang sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan bilang pagbate. And then nung nagpakita muli ang Panginoong sa Kristo, yun na naman yung sinabi ng Panginoon sa verse 21, sumainyo ang kapayapaan. Yung sinabi niya sumainyo ang kapayapaan, hindi lang para batiin sila, kundi para talaga silang papayapain. Kasi magulo ang isip nila.
Na-shock sila, nagulat sila, natakot sila sa nangyari. Tulad ng sinabi ko kanina, isipin mo, 3 years nila na kasama ang Panginoon. Lahat ng kababalagan, lahat ng himala sa tubig, lumalakad. Mga kapatid ko, yung hangin na papatigil, yung malakas na alon na papatigil ng Panginoong Kristo. Yung 12 taon, dinudugo na babae, laylayan lang ng kanyang damit na nahawakan, ay gumaling. Lahat ng miracles nakita nila, even yung mga tao sa panahon doon sa lugar ng gobernador na si Pilato, kahit na sila na sumisigaw na crucify him, sila rin ay pinaghimalaan. Pero yung mga alagad niya na hindi dapat makitaan sila ng kalungkutan, ng pagkabigo, sapagkat sila yung inaasahan ng Panginoon na meron pong stand firm na faith, pero hindi po nakita ng Panginoon yon. Kaya ang Panginoong Kristo, nang magpakita sila, in the second time na sinabi niyang, peace be with you, ay hindi lang para batiin sila, kundi alisin talaga yung takot nila, alisin yung kagulamihanan nila, alisin yung pangamba nila, alisin yung nagtatalo sa kalooban nila na pag-aalinlangan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, maniwala kayo, peace be with you, kayo ay pumayapa, sapagkat si Jesus, He is the King of Prince. He is the King of Peace. Sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6, siya yung hari ng kapayapaan. Kaya naman magsalita ang Panginoong Kristo ng peace be with you, hindi lang basta peace yun, hindi lang basta kapayapaan yun, may power yun, may kapangyarihan yun, na lumilika talaga sa loob ng damdamin nila ng kapayapaan. Kaya kung gusto nyo laging pumayapa, lagi lang kayo sa gawain ni Yahushua. Amen! Dahil ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Hindi na nanatiling patay. Yung mga nasa loob ng simbahan natin, yan po yung mga sign na mayroong mga santo. Pero hindi yan si Jesus na nananatili nakapako sa krus. Yan ay sign na si Jesus ay pinako sa krus, ngunit muling nabuhay. Kaya kapag lagi kayo sa gawain ng Panginoon, kahit na kayo may problema, actually, mas lagi talagang dapat pag may problema ka, mas lalo nga dapat sa gawain ng Panginoon. Amen. Lalo na kapag baguhan ka pa lang sa gawain. Kasi bakit? Pagkabaguhan ka pa lang, mas madali kang tangayin ng demonyo eh. Mas madali kang demonyohin. Eh, yung mga matatagal na sa gawain ng Panginoon, minsan nadidemonyo pa eh. Ano pa kayo yung bago? Amen. Diba? Kaya dapat sabihin mo sa iyong katabi, lagi ka sa gawain ng Panginoon. Lagi ka nasa gawain. Lagi ka nasa gawain. Hindi ba nagre-reklamo na yung mga asawa nila eh. Nandiyan ka na naman. Eh sabi ko, nandiyan ka rin naman. Sumama ka na. Kasi bakit? Kapag ka nasa gawain ka ng Panginoon, tignan mo yung mga alagad ha, natalo sila ng demonyo. Ano yung ginamit ng demonyo sa kanila? Wala na yung guro nyo. Isipin nyo, nakita nyo, namatay sa krus ng Kalbaryo. Sumisigaw yung mga tao sa baba, na iligtas na yung kanyang sarili para maniwala sila. Sabi ng demonyo, pagkakataon niya rin, pero hindi niya ginawa. Wala talagang kwenta yung Panginoon nyo. Nabasa niyo, di ba narinig niyo yung mga araw? Sabi ng mga tao, at maging na magnanakaw, sabi ng mga tao, iligtas mo sarili mo. Pag niligtas mo sarili mo dyan, bumaba ka, maniniwala kami. Eh narinig ng mga alagad, yung usap-usapan na yun, sabi ng demonyo sa kanila, o tignan nyo, di naman ginawa ng guru nyo. Wala na kayo, di na kayo babalikan yan. Kaya ano nangyari? Na dapat masaya sila dahil naganap na yung sinabi ng Panginoon. Na mamamatay ang Panginoon, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pero, naging masaya ba sila? Naging aktibo ba sila? Ginawa ba nila yung habilin ng Panginoon sa kanila? Hindi nila ginawa. Kasi bakit? Mga kapatid sa Panginoon, kailangan nila na magre-restore ng kanilang buhay. At ganyan ang kalagayan ng mga manggagawa. Ito kung yung mga alagad, natalo ng pagsubok, pero ni-restore ng Panginoon yung kanilang calling ng pagiging alagad. Kayo pa kaya?
tayo pa kaya? Sabi mo sa iyong katabi, kung kasama mo, bago ang paglilingkod yan, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Kaya, sabi mo sa kanya, huwag mo akong iiwan. Sabi mo, wala tayong iwanan. Kapag may nangihina sa inyo dito, sabihin mo, palakasin mo ako. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Yamang ang Panginoon na pinaglilingkuran nyo, malakas, makapangyarihan, nabatay, muling nabuhay, at nagpakita sa kanyang mga alagad, at magpapakita rin po siya sa inyo at sa atin ng kapangyarihan niya. Palakasan tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya pamilya muna. Pasok. Palakasan tayo. Ilang taon po nakasama ng Panginoon yung mga alagad? 3 years. At ito matindi hindi siya yung pananampalataya lang. Talaga nahawakan din ng Panginoon. Tayo. Sabi mo sa iyo katabi, tayo. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Tama? Pero meron siyang sinabi para sa atin. John chapter 20, verse 28 and 29. Mapapalad ang mga tao na naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen. Mapalad si Tomas kasi nahawakan niya ang Panginoon. Pinaniwalaan niya ang Panginoon kasi kausap niya ng personal. Nakasama niya kumain. Pero ikaw, hindi mo nakasama ang Panginoon kumakain. Pero sumasampalataya ka dahil sinabi ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya, mapalad ka. Kung mapalad si Tomas, mapalad ka rin sapagkat sumampalataya ka kay Kristo kahit hindi mo siya nakita. Amen. Ano yung katatapos pa lamang pong nangyari mga kapatid sa Panginoon? Yung muli niyang pagkabuhay at yung pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. And then pangatlo, yung habilin niya sa kanyang mga alagad. Na na maging matatag ang kanilang pananampalataya. Sa verse 31 na ating pinasa mga kapatid sa Panginoon, verse 31, ang mga talata rito'y isinulat upang sumampalataya kayo si Jesus, ang Mesiyas, ang Diyos, at sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kayo po ba'y may mga buhay na? Amen. Yung mga may buhay, ito yung buhay na pananampalataya. Amen. Paano masasabi natin buhay ang ating pananampalataya? Paano natin masasabi? Tanungin nyo nga po inyong katabi, paano mo masasabi? Ulitin nyo po, paano mo masasabi na buhay ang iyong pananampalataya? Sino makakasagot? Wala dito madaldal. Christian lang madaldal ng pag-oras ng prayer meeting. Masabi natin na buhay ang ating pananampalataya kapag sinusubok na kayo sa paglilingkod nyo. Kaya pagdating ng pagsubok nyo sa paglilingkod nyo, huwag kang aayaw. Yun yung oras para patunayan mo sa Panginoon na mapalad ka. Yung iba sa inyo parang biglang nagtakay. Yung narinig yung pagsubok. Hindi po dapat pagtakaan yun. Dahil yung mga alagad, sinubok sila ng Panginoon. Nasubok sila nang hindi ginawa ng Panginoon iligtas sa kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Pero sa kabila nun, ang Panginoon ay ni-restore pa rin sila. Ngayon, alam niyo na kung paano masusubok ang inyong pananampalataya. Ano po yun? Sa panahon ng pagsubok sa buhay, kailangan meron kang dedication. Tama ba? Ano pa? Ano pa yung dapat? Ano pang meron mo?
Meron kang pagtitiwala. Ano pa? Ano pa? Mananalig. Ano pa? Ano pa? Dapat sa panahon ng pagsubok, meron kang dedication at meron kang paninindigan. Kasi, ang dapat mong panindigan dyan, yung pananampalataya mo. Kasi bakit? Marami na rin pong naging member ang gawain ng El Shaddai. Pero dahil hindi nila pinanindigan ang kanilang pananampalataya, iniwan nila ang paglilingkod nila. Kayo, wag kayong sasagot. Kasi baka matulad kayo kay Pedro, Panginoon, hindi kita iiwan. Pero nung tinanong na siya, 3 times siya tinanong, 3 times din niyang tinanggi ang Panginoon. Di lang siya ang alagad. O, pagdating ng pagsubok nyo sa buhay, kailangan meron kayong paninindigan sa pananampalataya. At meron kayong desisyon na siyang magpapatatag ng inyong paglilingkod. Tandaan niyo yung dalawa na yan. Kailangan meron kayong matatag na pananampalataya at sa inyong desisyon, kailangan meron kayong paninindigan. Kasi bakit? Kapag wala kayo niyan, baka sa susunod na ma-assign ako dito, kung loloobin ni Lord, wala na rin kayo. Kasi bakit? Araw-araw tayong susubukin ng Panginoon. Amen. Minsan ang gagamitin pa yung kapitbahay mo. Kung yung asawa mo hindi mo kasama dito, ang gagamitin yung asawa mo. Kung yung anak mo hindi tanggap ang gawain nito, gagamitin yung anak mo. Yung apo mo, marami siyang pwedeng gamitin. Isipin mo, yung pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ginamit pa ng demonyo para sa mga alagad niya. Kaya sila nagmukmok sa loob ng bahay nila. And then pang-apat, ano po yung katatapos pa lamang pong pangyayari? Isa po sa habilin ng Panginoon sa kanila. Sa John chapter 30. John chapter 20, verse 30. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit natala lang dito ang mga nangyari ito. Ang natala lang dito sa aklat na ito ay yung mga para kayo sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang Diyos. Sa verse 30, sinasabi po dito, maraming kababalagahan na saksihan ang mga alagad ni Jesus. At yun yung pang-apat na habilin sa kanila ng Panginoon, na sila ay maging saksi. Ibig sabihin, sila yung witness, sila yung magpapatunay na si Jesus namatay at muling nabuhay. Gusto niyo po ba maging witness din ng Panginoon? Amen. Sino gusto maging witness ng Panginoon? Parang yung iba, nagdadalawang isip na. Taas nga po ang lahat ng mga gustong maging witness ng Panginoon. Ayan. Kung gusto niyo po maging witness ng Panginoon, abangan ninyo sapagkat meron din mangyayari sa inyong pagpapala, may mangyayari sa inyong pagkilos ng Panginoon, may mangyayari sa buhay ninyong mga experience na patutunayan ng Panginoong Kristo na siya'y Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, tulad na kanyang ginawa sa kanyang mga alagad. Nakita nila ang Panginoon pagkatapos ng pangyayari na siya ay nawalan ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nagpakita sa kanila, pinatunayan siya'y muling nabuhay, sinabi niya sa kanila na sila'y magsaksi, sinabi niya sa kanyang mga alagad na maging matatag ang inyong pananampalataya. At dito na po ako magtatapos mga kapatid sa Panginoon. Sa 1 Corinthians, Unang Korinto, Kabanata 15, talata 1 hanggang sa mga sumusunod. At ngayon pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayo
nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di nag-iisip, hindi iniisip ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na nagsasama-sama noon. Malaki po yung tungkulin ni Pablo na paalalanan yung mga taga-Corinthians na yung nangyari sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang ito katang-isip, kundi ito'y totoo na nangyari at may saligan ayon sa nasusulat. At yun yung gusto ng Panginoon na ilagay din natin sa ating isipan, sa ating puso. Na once na ikaw ang naglingkod kay Kristo, naglingkod kay El Shaddai, dapat hindi ka na titigil. No turning back. You decide, no turning back. Ikaw ay magpapasya na magpapatuloy sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagtitiis, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng mayroon, sa kabila ng pinagpapala, sa kabila ng ina-answer prayer, or hindi. Ikaw ay magpapatuloy sapagkat ikaw ay alagad ni Kristo. Tayo po makakatayo, mga kabay sa Panginoon. Kailangan ko ng paninindigan sa iyong pasya. At kailangan mo ng matatag na pananampalataya.